Talaga bang hindi na magbabago ang isip mo? Tanong ng kanyang tiyuhin sa kabilang linya. Harap ni Matthias ang mataas na gate at pinigilan niyang bumuntong hininga. Kailangan ko itong gawin, tito. Kinupkup niyo ko at inalagaan ng maayos. Hayaan niyo ibalik ko sa inyo ang pabor sa pagtulong sa inyo. Pero alam natin kung gaano mo kinamumuhian ng iyong ama. Nag-aalalang tugon nito, kaya tuluyan na siyang bumuntong hininga. Itigil na lang muna natin ang negosyo. Huwag kang mag-alala, makakabangon ulit tayo. Hindi po pwede. Pagtutol ni Matthias at hinanap ang doorbell ng gate. Hayaan niyo akong lutasin ang problema natin. At saka, huwag po kayong mag-alala. Hindi ako magtatagal sa poder ng aking ama. Pagkatapos kong maangkin ang mana ko, uuwi ako agad ng Mindoro. Pangako yan. Walang nagawa ang kanyang tiyuhin kundi sumang-ayon sa kanya. Kaya naman, nagpaalam na siya rito. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at pinindot niya ang doorbell. Minuto lamang ang nakalipas nang pagbuksan siya ng 2 guard. Anong pangalan at layunin sa pagpunta? Ang walang confirmed schedule, hindi maaaring makapasok sa sentro ng Isla Cruz. Bungad ng isang guard sa kanya. Napangiwi si Matthias sa mga kailangan at nagdasal na sana'y magtagumpay siya sa pagpasok sa kabila ng mahigpit na seguridad. Wala akong confirmed schedule pero ako ang... Pasensya na, pero hindi kayo makakapasok. Uulitin ko, ang walang confirmed schedule, hindi maaaring makapasok. Anito, sabay hinudyat ang ulo bilang pagtaboy sa kanya. Bumalik ka na lang kapag meron ka na ng hinihingi namin, sir. Hindi nyo naiintindihan. Hindi ko kailangan ng confirmed schedule para makapasok sa sentro ng Isla Cruz. Gate niya at nginitian ito ng matamis. If I were you, you're going to let me come in. Otherwise, you will regret not to. Pinanlisikan siya ng paningin ng guard bago ito humawak sa holster. Nahihibang ka na ba? Huwag mo kong hintayin, nakalad ka din kapalayo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na ngayon din. Matthias? Nang marinig ang pamilyar na boses, agad siyang napalingon sa kanyang likuran. Bumungad sa kanya ang sekretarya ng ama, na marahil galing sa morning walk base sa suot nito. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na! Pag-uulit ng gwardya, kaya nagulantang sa takot ang sekretarya ng kanyang ama na si Efren Lopez. Oh, you insolent fool! This is Matthias Cruz, one of the heirs of Don Elias Cruz, his eldest son from Doña Cristina, and he was expected by his father today. Pagbibigay alam ng sekretarya, habang halata sa mukha nito ang pagkadismaya. He can't even fire you if he wishes. Napaghahalataan talaga kayo na wala kayong alam? Muling napangiwi si Matthias sa puna ng sekretarya, bago niya napansin na nakatingin ito sa kanya. At walang ideya kung ano ang sasabihin. Hello, Mr. Lopez. Bungad niya rito, kaya nanlaki ang mga mata sa kawalang paniwala, bago niya tinignan ng guard na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Actually, don't fire him. Let him regret what he did for as long as he works here in Isla Cruz. Nang humakbang siya palapit, nag-unahan ng guard at ang sekretarya na pagbuksan siya ng pinto. Hindi na pinansin ni Matthias kung sinong nagtagumpay at dumiretso siya sa opisina ng ama. Pagdating niya, hindi niya naiwasang magtakip ng ilong nang bumungad sa kanya ang pinaghalong amoy ng sigarilyo at alak. Nang makita siya nito, akma pa itong sasalubong ng yakap pero agad niya itong pinigilan. Hindi na nagpumilit ang ama at nagpatuloy na lang sa paninigarilyo. I thought you would be bedridden when I heard I can claim my fortune here in Isla Cruz. It turns out that you are still a mess, right exactly how I left you.
Bungad niya sa ama bago pabagsak na umupo sa harap nito. What a nice thing to say to your father after 15 years of being away. Pagbibiro ng kanyang ama at ngumiti sa kanya. Hindi mo ba ako namimiss? Oh please, I am here for the fortune you want me to claim. I don't wish to stay long. Matutuwa ako kung ibibigay mo na yun sa akin ngayon din. Tugon niya pagkatapos ay ipinagkrus ang kanyang mga braso. Ha, yes, your fortune. Huminto ito sa pagsasalita para magsali ng alak sa baso. Ipinagsalin din siya nito na agad niyang tinanggihan. Well, about that, I think I somehow send an incomplete message. Lasing ako nung araw na yon, kaya ganon ang nangyari. What do you mean? And the incomplete message? What is it? Biglang sumeryoso ang mukha nito at tinignan siya na tila ba naghahamon. A child. Are you fucking serious? A child. For my inheritance. Para namang madaling gawin yun para hilingin mo. Sa tingin mo ba nabibili lang ang ganun sa tindahan? Nabibili. You are broke as fuck, son. Kaya ka nandito kasi kailangan mo ng tulong ko. Diretsahang wika ng ama, kaya napatahimik siya dahil totoo naman ang sinabi nito. Don't pretend as if you can buy anything in your state. My fortune, my money, my rules. Give me a grandchild, and then you can claim it directly from me. But a child, hindi yan magiging problema kung kasal ka na ngayon at may anak, Matthias. Sa tanda mong yan, dapat may anak ka na ngayon. Hindi ko kasalanan kung pare-parehas kayong magkakapatid. Katwiran ng ama, kaya naman nanatili siyang tahimik sa kanyang kinauupuan. Sa mga oras na yon, gusto niyang magtanong tungkol sa mga kapatid pero pinigilan niya na lamang ang sarili. Pagkatapos ng ginawa niya sa kanyang mga kapatid, hindi na siya magtataka kung bakit kinamumuhian siya ng mga ito. I have no choice. You all are not getting any younger, and I have to make this challenge for you to have a child. If you are fortunate, then perhaps a wife as well. Alam kong hindi ako naging mabuting ama. But take this as a favor from me and you will thank me soon. Saad na kanyang ama, kaya tuluyan na siyang napatayo sa kanyang kinauupuan. Wala siyang ibang gustong gawin kundi mawala na ito sa paningin niya, kaya tinalikuran niya na lang ito. Have a child, Matthias. Manatili ka sa Santa Cruz ng ilang buwan at patunayan mo sa akin na sa iyo ang bata. Pagkatapos niyon, maaari ka nang umalis kasama ang iyong mana. Pahabol nitong wika bago siya makalampas sa pinto. Tuluyan na siyang naglakad palayo upang baliwalain ang ama. At natagpuan niya na lamang ang sarili na tinatahak ang dalampasigan na pagmamay-ari ng kanyang ama kesa umalis sa Isla Cruz. Doon ay nilabas niya ang hinanakit at galit sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagsigaw ng malakas, hanggang sa napagod siya at doon na nagpalipas ng oras. Bumalik siya sa Isla Cruz para malutas ang kanyang problema. Ang hindi niya alam, may panibago siyang problemang kakaharapin na mas lalo pang magpapasakit sa kanyang ulo. At saan naman ako maghahanap ng babaeng handang magkaanak sa akin na walang hinahangad na pagmamahal? Tanong niya sa sarili at napubuntong hininga na lamang. Ako? Napabalikwas si Matthias mula sa pagkakahiga nang marinig niya ang estrangherong boses. Nang matuklasan na babae ito, napalingon-lingon siya ng puno ng pagtataka. Who are you? Walang maaaring makatapak sa part na ito ng trasera. Hindi ang mga tauhan ng ama ko, hindi ang mga business partner, kundi ang angkan lang na Cruz.
Bakit ka napunta dito at anong sadya mo? Tanong niya, at maingat na tinignan nito mula ulo hanggang paa. Kung habol mo ang pera, hahayaan kitang magpanggap na kinikidnap ako. Basta umalis ka lang sa trasera nang walang sinasaktan. Makukuha mo ang pera na gusto mo. What the hell? I'm not a kidnapper. I was a guest on Delantera. Napahaba at ang paglalakad ko kaya napadpad ako dito. Sagot nito, kaya tuluyan ang nawala ang pangamba sa sistema niya. My name is Krista. Krista Chavez, and I can bear a child if you want. Except, you have to marry me in return. Hindi makapaniwala na napatingin si Matthias sa babae at natagpuan niya ang sariling hindi makapagsalita. Ano? Hindi mo ba ako narinig? Akala ko kailangan mo ng anak. Tanong nito at puno ng kumpiyansa na tinuro ang sarili. Ako na ang hinahanap mo. This is a good bargain between us. Sarili ko na mismo ang iaalay ko sa'yo. In fact, kahit ngayon pwede na natin gawin para makabuo ka na. Basta, pakasalan mo lang ako. Are you serious? To a stranger like me? Really? Balik tanong ni Matthias. Kaya tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Paano kung mamamatay tao pala ako? Di sana, kanina mo pa ako pinaslang. Ano ba pangalan mo? Diretsahang sagot nito. I am Matthias. Pagpapakilala niya at umasa na makikilala siya agad nito bilang isang runaway son ni Don Elias. Surprisingly, it looked like she knows nothing about it. Oh, okay, Matt. Now, you are not a stranger. So, we can do that thing to have a child and you will marry me. Suhestyon nito. Kaya napaatras siya dito. Oh, hold on. Wait. Itinaas ni Matthias ang kamay sa ere at napapantastikohang tumawa. Stop right there. Lady whose name is Krista? Hindi mo ba naisip na nagtutunog desperada ka sa harap ko ngayon? I mean, oo, kailangan ko ng anak. Pero hindi galing sa kung sino-sino lang. Napabuntong hininga si Krista at napasalampak ng upo sa buhangin. But I'm desperate. Kailangan ko maikasal para hindi matuloy ang plano ng daddy ko na ipakasal ako sa lalaking hindi ko naman kilala. Unti-unting lumambot ang reaksyon ni Matthias at natagpuan na lang niya ang sarili na nakaupo sa harap nito. Ipinagkasundo ka ng tatay mo ipakasal sa iba? Tumango si Krista at lumabi. Hindi ito nagsalita at nanatiling nakatingin lang sa magandang tanawin. Sinong ama ang nasa tamang pag-iisip kung ganun? Kaya ba gusto mo maikasal sa akin para hindi ka maikasal sa hindi mo kilala? Hindi mo rin naman ako kilala. At least, I already meet you and see you up close. Ano pa ba magagawa ko? Running away from home is tiring. Pagrereklamo nito, kaya napataas ang kanyang kilay sa kawalang paniwala. At sa tingin mo, ang paglalakad mula delantera hanggang dito sa trasera ay hindi? Pabiro na tanong ni Matthias, kaya napatingin sa kanya si Krista. Halos kalahati rin ng island ang nalakad mo. Sa kabila ng lungkot, na matatanaw mula sa mukha ni Krista, hindi nito pinagkait ang magandang ngiti. Hindi nakakapagod ang paglalakad kasi maganda yung tanawin. At ano ba ang alam ko? I am a spoiled brat who knows nothing but to party and hang out with friends. Ni hindi nga ako marunong maghugas ng pinggan. At gusto mong maging ina ng anak ko sa lagay na yan? Diretsahang tanong ni Matthias at hinintay ang sagot nito. Bumuntong hininga si Krista. You're right. Wala ako sa posisyon na ibigay ang gusto mo. Sa kung anong uri ng buhay ang meron ako ngayon. You are a spoiled brat, but surprisingly, you are not stubborn. Ani Matthias, kaya napatingin sa kanya si Krista at napasang-ayon. I guess I am. Otherwise,
I have defied my father long ago. Naipangako na ako sa anak ng kumpare niya noon pa. Mapaklang wika ni Krista at tumingin sa kanyang gawi. What about you, Matt? Bakit kailangan mo ng anak? Sandaling nag-alangan si Matthias na magkwento. Ngunit nakita niya kung gaano kagusto ni Krista malaman ang kanyang dahilan. My father, he wants me to have a child before I can claim my fortune. Ang hirap ng kondisyon niya, hindi ba? So, it was money all along. Siguro mayaman ka rin, no? Tanong ni Krista. Kaya nagkibit-balikat siya. If you know Don Elias Cruz, oh shit! Biglang mura ni Krista at napalayo mula sa kanya. Isla Cruz? Kayo nagmamay-ari ng islang to. Isa ka sa mga runaway heirs. Of course. You are one of the infamous heirs? No wonder. You are here in this private part of this island. Pinulot ni Matthias ang nakita niyang maliit na bato at tinapon ito sa malayo. Well, you are in this private part of the island, so... Oh, please, please. Huwag mo akong i-report. Pagmamakaawa ni Krista at natatarantang pinagdaop ang kanyang kamay. My father would kill me when he knew about this. I mean, yes, my family's rich, but you on the other hand are super duper rich. I will leave now in peace and return to Trasera at once. And I'm sorry for calling you Matt, by the way. Maybe you have another nickname, and I made you one on a whim. It's really disrespectful, I know. Again, I'm sorry and, yeah, goodbye. Kumunot ang noo ni Matthias nang tinalikuran siya nito. Anong goodbye? Hindi ba sinabi mong tutulungan mo ko? Ilang hakbang pa lamang ang nagawa ni Krista nang hinarap siya nitong muli. Me? An heir like you needs my help. You need the help of this useless spoiled brat? Oh no, you don't. At saka, hindi lang magkaanak ang hinahanap kong solusyon sa problema ko. Ang papakasalan din ako. Natahimik si Matthias ng saglit at nag-isip ng malalim. Hell, he just wants a child and not a wife. Getting married is the last thing he wants to do in this world. Well, I am willing to help you, I admit, however, not to the extent of marrying you. I'm sorry. Paghingi ni Matthias ng tawad sa dalaga. Kaya nga na sinabi ko. Pagpupunto ni Krista at pilit na tumawa. Bumakas ang munting pag-aalala sa mukha nito bago umismit. Well, at least I tried. Maghahanap na lang ako ng lalaking handa akong pakasalan. Pinanood ni Matthias na lumisan si Krista. At habang palayo ng palayo, ay palaki naman ng palaki ang nararamdaman niyang pangamba para sa dalaga. Maaari bang mali siya sa naging desisyon na pagtanggi dito? Nang marinig ang sariling tanong, napailing-iling si Matthias. Hindi. Tama ang kanyang ginawa. Alam niya sa sarili niya na hindi pa siya handang itali ang sarili at isuko ang kalayaan bilang lalaki. He didn't protect his freedom for so long just to get married in a whim in the end. Tama lang na tinanggihan niya ang kagustuhan ni Krista. Nang gabing yun, hindi maalis sa isip ni Matthias ang nangyari sa dalampasigan. Patuloy na nagsusumiksik si Krista sa kanyang isipan at sa tuwing maaalala niya kung paano niya ito tanggihan, naiinis siya sa sarili. Oh God, since when did I regret my own decision? Gigil na tanong ni Matthias sa sarili, pagkatapos bumuntong hininga. Siguro, ngayon lamang siya nagsisi at yun ay dahil sa isang babae. Fuck this! Agad na nagbihis si Matthias ng kaswal na pangalis at nagpamaneho agad-agad patungo sa Trasera. Malayo pa lamang siya sa lugar, naririnig niya ng malakas na ingay ng tugtugan at hiyawan ng mga tao. This is why he prefers the backside of the island, because it's quite peaceful. Agad na napapikit si Matthias sa ingay nang makababa siya ng sasakyan. Pakiramdam niya mabibingi siya sa sobrang ingay.
Ngunit sa kabila ng paghihirap, matyaga na hinanap niya si Krista sa kumpulan ng mga tao. At dismayado na napailing-iling na lamang siya nang makitang sumasayaw ito sa gitna ng dance floor kasama ang kusinong lalaki habang hawak pa ang isang bote ng beer. Mahina siyang napamura at agad nilapitan ng dalaga. He wrapped his hands on her shoulder and Krista beamed at him when she realized it was him. Hindi niya ito pinansin at tinignan ng masama ang lalaki para itaboy ito palayo. "Oh, Matt! Bakit ka napunta dito?" Saad ni Krista. Medyo malakas-takas ang boses niya dahil sa ingay at nagsimulang umindak ng sayaw sa harap niya. "See? I am useless and partying is the only thing I'm good at. So I better slay." "Krista, stop now and let's go." Saad ni Matt sa kanyang tenga. Nang akmang hihilahin niya ito, naramdaman niya ang pagmamatigas ng dalaga. "Go where? Bakit pa ako sasama sa'yo? Hindi mo naman ako pakakasalan." Sigaw nito at pilit na binawi ang braso mula sa kanya, hanggang sa tumapo na ang alak na hawak nito. Pati na rin ang kanyang damit ay natapunan. "Bitaw! Maghahanap na lang ako ng lalaking handa kong pakasalan para malutas na ang problema ko. I will marry you." Wika niya, kaya tuluyan na itong kumalma. "I will marry you, Krista." "Ano?" tanong nito at inilapit ang katawan sa kanya. Dahil knitted crop top lamang ang suot nitong pang itaas, ay naramdaman niya ang konting pagdampi ng dibdib nito sa kanyang braso. "I said I will marry you!" Sigaw niya pabalik at bahagyang lumayo sa dalaga nang maramdaman na mas lalo pa itong dumikit sa kanya. "So let's go, umalis na tayo dito." "Ano?" muling tanong nito kaya naubusan na siya ng pasensya. "That's it! Enough of this mess." Binuhat ni Matthias si Krista sa kanyang balikat na para itong isang sakong bigas at dinala sa loob ng hotel. Sandaling nagpumigla si Krista. Ngunit, agad din naman itong tumigil makalipas ang ilang minuto. Nang makarating siya sa reception area, agad na nataranta ang mga empleyado at dali-dali siyang binigyan ng susi. Tinahak niya agad ang bakanting room at maingat na inihiga si Krista sa kama. God! How can a woman be so skinny yet so heavy at the same time? Pagrereklamo niya, habang nakaupo siya sa tabi ng dalaga. Hindi siya sigurado kung nakatulog na ba ito ng tuluyan o nakapikit lang ang mga mata nito. Hanggang sa bigla itong bumalikwas at ipinulupot ang mga braso sa balikat niya. "Alam mo ba, may nakilala akong pogi sa kabilang parte ng dalampasigan. Sayang, kasi ayaw niya akong pakasalan." Malungkot na pagkukwento nito na para bang hindi niya ito alam. Inilapit ito ang muka at pinakatitigan siya ng maigi. "Oh, ba't parang magkahawig kayo ng mat na yon?" "It's because it's me, Krista." Pagtatama niya sa dalaga. "It's you? Oh, don't jest. Hindi kailanman ako hahanapin ng lalaking yun pagkatapos niya akong tanggihan. It's impossible." Pagmamatigas nito at inihilig ang ulo sa kanyang balikat at nagsimula itong humikbi. "But I was expecting him to help me though. I really thought Matt would." Bumuntong hininga si Matthias at sa pangalawang pagkakataon, nagsisi na naman siya sa pagtanggi dito. "Don't cry, Krista. He would help you for sure." "Do you think he would?" tanong nito at inilapit ang muka sa kanya. Tila para bang hindi na siya nagulat sa ginawa ng dalaga at tumangu-tango sa harap nito. Of course. Now that he could see her up close, he confirmed that his eyes weren't playing tricks on him when he found her beautiful at the seashore. Maganda talaga ang dalaga. At tiyak na maraming nagkakagusto rito. Ilang segundo ang makalipas nang hinayaan ni Matthias ang sariling titigan ng mapupula nitong labi. When Krista leaned a little closer towards him, he closed his eyes and expected a kiss. Pero, hindi yun nangyari.
dahil sumuka lang naman ang dalaga sa bandang dibdib niya. Nanatiling nakapikit, humugot si Matthias ng malalim na hininga upang kalmahin ang sarili. He wasn't upset when Krista puked on him, but from the fact that he expected a kiss. Bago yun sa kanya. And it was very unlikely about him. Kinabukasan nagising si Krista sa halimuyak ng kape. She immediately felt her stomach rumble, kaya agad siyang bumangon. Kaya nga lang, doon niya napagtanto na wala siyang damit na suot. Kaya naman dali-dali niyang tinakpan ang sarili at nakaramdam ng kung anong takot para sa kanyang sarili. Shit! Ano nangyari? Did I sleep with someone last night? Tanong ni Krista sa sarili habang nanginginig sa takot. Yes. Sagot ng malalim na boses kaya agad na napalingon siya sa balkonahe. Nakita niyang si Matthias yun na prenteng nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. I hope you remembered it. I enjoyed it a lot last night. Napanganga si Krista sa pagkapahiya at pagkabigla. Ganon na ba siya kalasing para hindi maalala ang nangyari? O baka naman, sinasamantala nito ang pagkakataon para makuha ang kagustuhan nito sa kanya. There was no way Matthias would sleep with her without needing something in return. Especially after knowing how useless she could be in his life. Just to let you know, if ever last night bears something between us, I'm not going to let you have it. Diretsahang wika ni Krista. Buong-buo ang boses nito. I'm going to make you marry me first, before I could let you have your fortune. Inilapag ni Matthias ang dyaryo at nakakalokong tumingin sa kanya. There was no need for that. You already did make me. Papakasalan kita. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Krista at napatayo sa gulat. Ano ulit ang sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Matthias sa kanyang gawin ng ilang segundo bago nag-iwas ng tingin. Tama ang narinig mong pakakasalan kita, Krista. But, can you cover up? Will you? Ba't pa ako magtatakip? Nakita mo naman to lahat kahapon. Pili ang biro ni Krista at hinayaan ang sariling walang saplot. It's not a problem to me. Sagot ni Matthias pagkatapos ay mariing pinakatitigan ng kanyang katawan. Strangely, Krista felt comfortable despite his piercing gaze on her body. In fact, too comfortable when even tried to flaunt it in front of Matthias. Someone could see you outside if you stay naked. I don't want anyone to see my fiance's body, so please cover up. Yeah, right. Nakangiting pagsang-ayon ni Krista at nagsuot ng roba. Pagkatapos umupo siya sa tabi nito. So, is there something really happened between us last night? Ano sa tingin mo? Tanong nito, habang hindi inaalis sa mga mata sa kanya. Well, masakit ang katawan ko konti, so I will say yes. Hindi siguradong sagot ni Krista. Tumaas ang kilay ni Matthias at mas lalo siyang pinakatitigan. Tila ba naghahanap ito ng tamang kasagutan? At ayos lang sa'yo na may mangyari sa ating dalawa tas hindi mo maalala? Hindi naman makasagot si Krista nang unti-unti nang tumatalab ang pagtitig ni Matthias sa kanya. Lalong-lalo na nung inilapit nito ang gwapong muka. Believe me, I would like to remember everything if I were you. And nope, we did not. Instead, sinukahan mo ko. And you sleep like a... Oh my God. Anong klase ka ba matulog? Ako pa naglinis sa'yo, kaya tinanggal ko yung damit mo. Ngayon pwede ka nang mahiya sa akin. Kung hindi nakapagsalita si Krista kanina, mas lalong gusto niya na lamang maglaho na parang bula sa sobrang hiya. Hindi niya na kayang tignan si Matthias ngayon. Embarrassing herself was never part of her intention. At naalala niya kung gaano niya gustong halikan ito kagabi. Kung gusto mo ako maging asawa, simulan mo nang magbago, Krista. Ayokong nakikita kitang lasing.
o sumasayaw kasama ang ibang lalaki sa gitna ng dance floor. Seryosong wika ni Matthias kaya hindi siya nakaimik. What's mine is mine. This might be a loveless marriage between us, but return my loyalty at the very least. And besides, keep in mind that I never share my possession. What's mine is mine. Napatango-tango na lamang si Krista bilang pagsang-ayon. Sa mga oras na yon, batid niya ang papasuking sitwasyon kasama si Matthias, pero hindi niya pa rin maiwasan na malungkot. Sure, she might be stubborn and irresponsible at times, but she did dream to have a genuine love once. Maganda ka. Ipapasyal kita sa sentro ng Isla Cruz. Biglang pag-aaya ni Matthias kaya bigla siyang nataranta. Hindi ba parang maaga pa para doon? Tanong ni Krista. Pero ang totoo, ayaw niya sa plano ni Matt. Kung nag-aalala ka kung ipakikilala kita sa tatay ko, hindi ko gagawin yon. I simply wanted to tour you around in the center because that's where we are going to reside until we have a child. I'm afraid. Paliwanag nito, kaya kahit papaano naibsan ang kaba sa kanyang sistema. Ngunit hindi pa rin mawawala ang pag-aalala na posibleng makahalubilo niya ang ama nito. Don Elias is very popular man in their town. Sabi ng iba, outgoing person daw ang matanda. Pero sabi naman ng iba, wala itong puso. Mga ka-level lang ang mga kilala nito. At hindi akma na ang layo ng kanyang estado sa buhay nito. Kung may tuturing siya ng prinsesa ng iba, sa mata ng mga Cruz, isa lamang siyang hamak na pangkaraniwang tao. Maswerte pa siya sa lagay na binigyang pansin siya na isang Matthias Cruz. Bandang 9:00 ng umaga, nang makarating sila sa sentro ng Isla Cruz, inasahan niya ng walang hindi kaaya-ayang bagay na makikita sa loob, pero hindi niya inaasahang para pala itong paraiso. Oh God! Manghang sambit ni Krista habang nag-eenganyong nagpalingalinga sa paligid. Paanong nakayanan mong iwan ang paraisong to? Hindi lang panlabas ang dapat mong tignan lagi, Krista. I have my reasons why I left this island, despite its beauty. Sa sagot ng binata, mas lalo lamang nadagdagan ng mga katanungan ni Krista. Pero, mas pinili niyang wag namang usisa dahil nahimigan niyang hindi yon madaling pag-usapan para kay Matt. To her surprise, Matthias brought her to one of the villas with a variety of breakfast food inside. Nakahanda na ang lahat sa hapagkainan na kanyang ikinagulat. Sinabihan ko silang maghanda ng pagkain para sa atin. I thought you could eat some after sleeping with an empty stomach last night. Pagbibigay alam nito. Ang sweet mo naman. Kung di ko lang alam na hindi ako pwedeng mahulog sa'yo, baka nagawa ko na. Pagbibiro niya at umupo siya sa isa sa mga upuan. Usually, Matthias would immediately reply for a comeback, but he stayed silent this time. Sumunod lamang itong umupo sa tabi niya at hindi kumain. Talaga bang hindi ka may in love sa akin? Tanong nito na kanyang ipinagtaka. Sumubo siya ng bacon at nagkibit balikat. Hindi ba yun ang gusto mo? Pagkatapos mong sabihin na pogi ako kagabi, hindi talaga? Sa tingin mo ba walang kaibig-ibig sa akin? Sunod-sunod na tanong nito na para bang hindi ito makapaniwala. I mean, you are handsome, yes. Admiring you is not impossible, I admit, yeah. Pero ang mahalin ka, nah. I am with you as much as you are with me, at our own convenience. I don't see why falling in love is needed. Hindi naman nakasagot si Matthias, pero nakita niya ang naguguluhang tingin nito. I guess, wala akong magiging problema na maging asawa ka. Tumango-tango na lamang si Krista. Kahit sa loob-loob niya, naguguluhan siya sa sagot ni Matt. Matthias was trying to sound keen when she literally couldn't hear a hint of sadness in his voice. At kung iisipin niya ang sinabi nito, sumasakit lamang ang kanyang ulo.
Lumipas ang araw na tila bakay panglaw, kahit na magandang naging panahon. Hindi maalis sa isip ni Matthias ang sagot ni Krista kaninang umaga, kahit na anong gawing pagtaboy niya roon sa isipan niya. Ganun ba siya kahirap mahalin? Humugot ng malalim na paghinga ang binata at napamura sa sarili. Bakit ba parang apektado siya sa nalaman kanina? Hindi ba dapat matuwa siya kaysa mainis? Kahit siya mismo, naguguluhan na sa sarili. Masyadong mabilis ang pangyayari. Kahapon niya lang nakilala ito, pero nasa iisang bubong na sila ngayon natutulog. Nang hindi pa rin makatulog, naisipan ni Matthias na kumuha ng baso sa kusina. Subalit gano'n na lamang ang kanyang pagkamangha. Pagkatapos niyang masaksihan ang pag-ahon ni Krista mula sa swimming pool, nasuot lamang ang two-piece bikini. He has never envied something much until he saw the water cascading on Krista's body. Mahina siyang napamura sa sarili. Hindi lang maganda si Krista, kundi pati ang katawan nito. Mas lalong nainis si Matthias sa sarili nang matagpuan niyang nakatitig sa katawan nito na parabang hindi niya ito nakitang hubad. Strangely, there was something in her that kept his eyes pinned on her that moment. At hindi niya alam kung bakit. Hindi niya pinagbigyan pansin ang dalaga at bumalik na agad sa kanyang silid. Kinaumagahan, nagising siya pasado 10:00 na ng umaga. At mabilis pa sa kidlat, na bumalikwas patungo sa sala upang hanapin si Krista. At gaya ng inaasahan, wala na ito sa loob. Dali-dali siyang nag-ayos ng sarili at hinanap ito. He looked everywhere for Krista, only to find out she was having a sweet conversation with the last person he thought he would witness. Zacarias Cruz, his stepbrother. Sa hindi alam na kadahilanan, ay agad siyang nakaramdam ng kagustuhan na ilayo ito sa kanyang kapatid. Lalong-lalo na nung makita niya kung paano nito tignan si Krista. "Babe!" Pagtawag niya kay Krista pero hindi ito lumingon. "Krista! Babe!" Nang marinig dito ang pangalan, doon pa lang ito lumingon sa kanya, ngunit baka sa mukha nito ang pagkalito. Marahil, dahil sa biglaang pagtawag niya rito ng babe. "Babe? Kailan mo pa ako tinawag ng ganyan?" Tanong ni Krista, ngunit tipid ng ngiti lang ang isinagot niya dito. Marahan niyang pinisil ang baba ni Krista at agad na hinalikan sa labi ang dalaga. "Hindi mo talaga papalampasin ang pagbiro sa akin, ano? Matagal na kitang tinatawag niyan, babe. In fact, we will get married in 2 days. Right." Naguguluhang tugon ni Krista at humugot ng pilit ng ngiti. Zach, meet my fiancé, Matt. Matt, meet Zach, my new friend." "Oh, I know already who he is. I guess I have to say, welcome back." Ani Zach, at naghahamon na tinignan siya sa mga mata. Hindi na nag-abala na tumugon pa si Matt sa kapatid at hinayaan na ito magpaalam kay Krista. "Bakit mo kasama ang lalaking yon?" Tanong niya pagkatapos ay sinipat si Krista. Nagutom ako kanina kaya naisipan kong lumabas. Nakasalubong ko siya, sinamahan niya ako kumain sa tabing dagat. Sagot nito kaya lalo siyang nainis. "You ate with him without telling me? And do you even know who's that guy?" "Tulog ka pa ayoko namang gisingin ka." "The hell, Krista? Yun dapat ang ginawa mo." Halos mapaigtad dito sa kanyang harapan. "Oh God, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Nag-alala lang naman ako na malaman na wala ka sa loob ng villa. The island center is huge, Krista. Hindi ka pa sanay sa lugar. Kaya hindi imposibleng mawala ka." "Pero hindi naman ako nawala, diba?" Galit na pagpupunto nito at mariin siyang tinignan. "Nasa harapan mo naman ako ngayon. And Zach is a good guy. I know it." "Really? Kilala mo siya? Just because you ate breakfast with that person, does it mean you already know them, Krista? Paano kung masamang tao pala yun, ha?" "Pwede ba? Huwag kang mag-alala sa akin, Matt.
I am fine, and if Zach was a bad guy, sana wala ako sa harap mo ngayon. And why are you acting this way? Why do you look so threatened? Because I am. Damn it! Diretsahan niyang sagot, kaya nagulat naman si Krista. Because the man you talked just now is my stepbrother. What? Gulat na sigaw ni Krista at napatakip ng bibig. Apparently, not just my stepbrother, but a rival in my father's challenge as well. Who knows? Baka may pinaplano din siya sa likod ko. Tanong niya, kaya napanganga ito, at halos hindi makapaniwala. Shit! Bulalas ni Krista nang mapagtanto ang kanyang pinupunto. I can't believe that I met another heir of the cruise. Hindi ko alam na kapatid mo pala yon. Now that you know, can you not leave my side from now on? I may not know Zach, pero makikipagkumpetensya yan. I'm just worried na maagaw kanya sa akin. Napangiti naman si Krista dahil doon. Maagaw? I mean, hindi ko ipagkakaila na gwapo yun. Matangkad din. Kumunot ang noo ni Matt. I am handsome and tall as well. Dahil sa sinabi ni Matt, halos hindi na makapagpigil sa pagtawa si Krista. Hindi hamak na mas pogi at mas matangkad ako doon ng ilang sentimetro. Pinaningkitan siya ni Krista ng mga mata. Alam mo, kung di ko lang alam na hindi mo ako gusto, baka isipin ko nagsiselos ka na ngayon sa kapatid mo. Well, I am jealous, and I don't know why. Naiinis na pag-amin ni Matt, kaya napakurap-kurap ng mga mata si Krista. Ayoko na nakikita kami kasamang iba, lalong-lalo na ang kapatid ko. Okay, makinig ka sa akin na mabuti, Matthias Cruz. Kung ano man ang problema mo sa kapatid mo sa nakaraan, hindi na ako mang-uusisa para malaman yon. Pero dapat mong malaman na wala akong gustong pakasalan kundi ikaw, okay? Pagtitiyak nito, na nagpakalma sa sistema ni Matt. At handa akong tulungan ka sa gusto mo, basta ba, pagkatiwalaan mo lang ako. Huminga ng malalim ang binata bago tumango. Alright, I am sorry again. Since you are sorry to me, can you do me a favor? Pwede mo na ba akong ipasyal sa Trasera? Kasi kahapon ko pa talagang gustong maglibot sa lugar. At saka, let's have brunch there for you. Alam ko na kagigising mo lang at di ka pa kumakain. Okay, mag-order na lang ako ng pagkain natin. Pagsang-ayon ni Matthias at inabot ang kamay nito. Ipapasyal kita sa Trasera. Basta ipangako mong hindi ka aalis sa tabi ko. Huwag kang mag-alala. Didikit ako sa iyo palagi. Pagtitiyak nito at hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Tuluyan ang napangiti si Matthias. At iginiya si Krista sa Trasera kung saan lagi siyang nagpapahinga sa dalampasigan. Hindi na niya napigilan nang maalala ang nakaraan. He had such fun memories on Trasera together with his mother. Too bad, their mother died young. And then, that's when everything changed. Habang nagbababad sa dagat, ay pasipat-sipat si Krista kay Matt na kanina patahimik. When she couldn't bear the silence, she walked up to him and sat beside him. Napansin kong ang lalim ng iniisip mo. Care to share it with me? I mean, you're not obliged. Ayos lang sa akin kung hindi mo pa kayang i-share sa ngayon. I think it would be better to share it to you now. Malungkot na ngumiti si Matt bago tumingin sa kanya. When I was 14, my mother died. She was very ill when she took her last breath. And my father, he didn't make it to the hospital when she died because he was on an important business trip. Kahit na alam niyang may taning na ang buhay ng aking ina, mas pinili niya pa rin asikasuhin ang trabaho kaysa manatili sa tabi ng mama ko. When Matthias' voice suddenly broke, he took a deep breath. Nanatili siyang nakinig sa kwento ng binata.
Pagkatapos ng ginawa niya, lumayo ang loob namin magkakapatid sa kanya. Tuluyan na namin siyang kinamuhian. Pagkatapos niyang hindi siputin si Mama sa ospital, pinili niya ring hindi makipaglibing kasi abala siya sa trabaho. Can you imagine how furious we are that day? Masakit para sa amin yun. Para sa aming magkakapatid. Ang tanging nagawang sagot ni Krista ay bigyan ito ng katahimikan because she was certain Matthias needed to be heard. Nang mamatay ang nanay namin, tuluyan na rin kaming nawalan ng tatay. At ako na ang tumayong magulang sa dalawa kong kapatid. After I turned 15, my father forced me to train so that I will ascend to his place when the time comes. Alam ko na ang pinaplano niya para sa akin. Kaya lumayas ako. Iniwan ko mga kapatid ko sa poder ng aking ama. Dahil ayoko sa buhay na gusto niya para sa amin. Sa uri ng pamilyang itinataguyod niya. That was a coward move, but it saved me. Tumango si Krista dahil nauunawaan niya ang dahilan nito. Hindi ko yan matatawag na coward move dahil kailangan ng lakas ng loob para gawin yon. But that doesn't change the fact that I chose my own peace over my brother's well-being. Kaya hindi na ako magtataka kung galit sila sa akin ngayon. Lumaki din kami hindi magkakasama. Whatever you did in the past, for a 14-year-old you, it was valid, okay? Pagtitiyak ni Krista, habang salat ang baba nito bagong initian. Hanggang ngayon, karapat-dapat mong maramdaman ang nararamdaman mo sa tatay mo. Pero kahit na bali-baliktarin mo ang mundo, pamilya pa rin kayo. Hindi na magbabago yon. Pero hindi ibig sabihin yon tama ang ginawa niya. Umismid si Matthias bilang pagsang-ayon. Kung iisipin mo na mabuti, halos parehas tayo ng problema. Ang tanging pinagkaiba lang natin, you stayed. You stayed with your family, even after you know what they did. Dumating din ako sa punto na gusto kong umalis. Pero habang tumatagal-tagal, parang natatanggap ko na baka ganito na lang ang purpose ko sa pamilya. Sumimangot si Krista at huminga ng malalim nang maramdaman na namumuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. When I met you yesterday, it was my last straw to look up for a solution. Sabi ko sa sarili ko, kapag wala akong nahanap na tao na handa akong pakasalan ngayon, hahayaan ko na lang na makasal ako sa nakatakda sa aking ikasal. But then you agreed. I'm glad I agreed. Pagsang-ayon ni Matt, kaya natahimik siya sa kinauupuan. Because I would have regretted not seeing how beautiful you are right now when I did. Matt, sambit ni Krista at halos maubos ang kanyang hininga nang pinakatitigan nito ang kanyang muka na para bang siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong gusto kitang halikan ngayon? Hindi alam ni Krista ang dapat niyang itugon nang tuluyan na siyang nahalinan ni Matthias. Lalong-lalo na kung gaano niya nagustuhan kung paano siya haplusin ang hininga nito. At sa halip na lumayo, natagpuan niya ang sariling inaalay dito at tuluyan na niyang pinaubaya ang katawan. She didn't know that a kiss can make her knees go soft and her head empty. Wala nang tumatakbo sa isip niya, kundi ang kagustuhan na maangkin siya ni Matthias ng gabing yon. At nang tuluyan ang natupad ang gusto, ay abot sa langit ang kasiyahan na ipinaramdam nito. Kinabukasan nagising si Matthias na mahimbing ang tulog ni Krista sa kanyang tabi. Napangiti siya nang maalala ang pinagsaluhan nila kagabi. At mas lalong napangiti nang mapagtantong hindi na importante sa kanya kung nanaig ang kanyang puso kesa sa isip. Marahil naramdaman nitong gising na siya, kaya bigla itong napamulat ng mata.
Good morning. Bati nito, kaya mas lalo siyang ngumiti. Alam mo, mas gwapo ka kapag nakangiti. Why don't you smile at me from now on? Okay, I will do that. Pagsang-ayon niya at tumitig sa magandang mukha ng dalaga. Pero sa akin lang ha, huwag kang ngumiti sa iba. Dugtong nito, kaya naman siyang mahina siyang napahalakak. Sa tingin mo, nakabuo na agad tayo kagabi? Hindi ako sigurado, pero pwede naman tayo sumubok ulit. Sagot ni Matthias at inayos ang pagkakatalukbong sa katawan nito. Bakit hindi natin subukan ulit ngayon? Pinisil niya ang baba ni Krista at pinagigilan nito. I don't think that's a good idea. Kailangan mong magpahinga. You had it hard last night. Natawa ito at napanguso. But I managed. Fear no more because I will devour you next time. You're such a tease. Ani Matthias at tumayo na sa pagkakahiga sabay nagsuot ng roba. Ipagluluto kita ng agahan, anong gusto mo? Ikaw. Sagot ni Krista sabay kagatlabi. Krista, you do know that once I give in, you will have me whole and more, right? I am doing you a favor by giving you rest because once it's time, I will make you scream non-stop. Seryosong wika niya. Namula ang pisngi ni Krista bago ito nagtakip ng muka. Bacon and eggs with pancake on the side, please. Nahihiyang sagot nito. Napangiti siya sa inakto ni Krista at agad na tumungo sa kusina para magluto. Bandang 9:00 nang matapos sila sa pagkain at napagpasyahan nilang maglibot sa sentro. At ganoon na lamang ang pagkagulat nito nang dalhin niya ito sa maliit na chapel kung saan naroon na ang pare at naghihintay sa kanila sa dulo ng aisle. Matthias! Gulat na sambit ni Krista nang bigla niya itong kinabitan ng belo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi na yun magiging surprise kapag sinabi ko sa'yo, di ba? Balik tanong ni Matthias at hinawakan ang kamay nito. I will leave you here and go to the priest's side. Walk towards me if you still want to marry me, Krista. But if you don't, you can walk away and leave me for good. Hindi sumagot si Krista at hinayaan lang siya nito maglakad sa aisle. When he arrived, he immediately turns to see how beautiful Krista was, standing near the entrance of the chapel. Hinintay niya itong maglakad at nakaginhawa siya nang magsimula na itong humakbang palapit sa kanya. Pagkarating ni Krista, nakangiti ito at nagpipigil ng luha. They exchanged vows and left the chapel, newly married. Strangely, ecstatic as well. Ang sama mo? Pwede mo namang ipaalam sa akin eh. Reklamo ni Krista habang nakatingin sa singsing. I wanted to surprise you. I know this is a marriage for convenience. But I still want to treat you right. Krista was touched, so she smiled sweetly at him. Alam ba ito ng papa mo? His secretary knows. Alaman niya o hindi, alam kong wala yung pakialam. Sagot ni Matthias at iginiya siya patungo sa dalampasigan. Our reception is on Trasera. Pwede tayo doon hanggang gabi. Oh, best honeymoon place. I'm excited. Tumili si Krista at halos kalad ka rin na siya nito patungo sa reception na kanyang pinahanda. When she saw the food, she immediately eats and forgot about his presence. And that was one thing he admired about her. Krista loves food, and she did not deny it. Habang abala si Krista, ay husto naman ang biglang paglitaw ni Zach sa dalampasigan. I just heard, you get married with my brother. Nandito naman ako sa isla, pero bakit hindi mo ako inimbita? I don't see the point why I should. Diretsahang sagot ni Matt sa kanyang kapatid, kaya napuno ito ng sarkastikong tawa.
Sino pa nga ba ako, hindi pa? Alam ko namang hindi mo ako matatanggap kagaya ng mga kapatid mo bilang isa sa inyo. Even my own brother left me in this hell. Para kay Matthias, hindi niya kailanman naramdaman na nagka-interest na kilalanin ng kanyang kapatid mula sa ama. Subalit, hindi niya rin naisip ang karanasan ng mga ito, lalong-lalo na si Zach. They were all a product of their father and none of them is favored. At hindi ko alam kung dapat ba kitang hangaan na nakayanan mo manatili. Isla Cruz may look like a paradise, but you know yourself that it was all an illusion. Ani Matthias sa kapatid at tinanggap niya ang pananahimik nito bilang pagsang-ayon. Congratulations on your wedding, by the way. Una pa lang, nalaman ko na may babae kang inuwi sa Isla Cruz. Alam ko na agad na ikaw ang pinakaunang maaambunan ng yaman ng ama natin. Wika nito at sumimsim ng wine. Pero parang hindi naman tama na hindi ako sumali sa hamon, di ba? I may have stayed here, but I guess aiming for a fortune and then getting it as a reward is my sign to leave. Hindi na sumagot si Matthias at pinanood ito kung paano lumisan. Sa hindi alam na kadahilanan, nakaramdam siya ng awa para kay Zach. He seemed like a lost soul. He was exactly like him 15 years ago. Any problem? Pagkuha ng atensyon ni Krista sa kanya. Nang makita ko kayo nag-uusap ng kapatid mo, sinadya ko hindi lumapit. Sana nakapag-usap kayo na maayos. We are men. Bihira kami mag-usap, pero oo, nakapag-usap naman kami kahit papano. Sagot ni Matthias at sumubo ng strawberry mula sa kamay nito. Tapos ka na ba kumain? Isinubo ni Krista ang huling strawberry sa kamay at tumingin kay Matthias. Now, I'm done. Good. Because I want us to be in the villa now. Pili yung suwestyon ni Matthias at agad na napapayag ito. Pasado 5:00 ng umaga nang magising si Krista. Pagkamulat ng mata niya, agad na nakita niya si Matthias na nagbabasa sa kanyang tabi. Noong una, hinayaan niya lang ito. Pero doon na siya naalarma nang mapagtantong kwaderno niya ito na naglalaman ng kanyang sulat kamay na nobela. Tinangka niya itong kunin, pero agad na nailayo ni Matthias ang kanyang kwaderno. Hindi mo dapat binabasa yan. It's a romance novel. Romance novels are meant to be read. Nakangiting sagot nito habang hindi inaalis ang mga mata sa binabasa. At saka patapos na ako. Hahayaan mo ba talaga ako na hindi ko malaman ang ending? Ano ngayon? Pangit naman yan. Pag-ismid ni Krista at bumalik sa komportableng pagkakahiga. Maya-maya, isinarado ni Matthias ang kwaderno. Hindi It was actually nice, wife. Nagustuhan ko yung part na ikaw yung bida. Spoiled brat, irresponsible, who love food. Not so much sa may lead kasi isa siyang pilot. Para kang sira. Natatawang tugon ni Krista sabay tingala. Huwag mo sabihin nagsiselos ka. I made that novel 7 months ago. Hindi pa kita kilala nun. Ngumuso naman na parang bata si Matthias. Huwag ka mag-alala. Sa next novel ko, hango na sa iyo ang lalaking bida. Pero, impossible na maging partner pa ako ng kagaya ng unang female lead mo. There's no way you will recycle character. Syempre naman hindi. It's a novel, husband. It's fiction. Why make it a big deal? Natatawa pa rin na wika ni Krista. I'm not. Hindi ko lang maintindihan ang hype sa mga piloto. Nagkibit balikat si Krista. Hindi ko rin alam. Asawa ko kasi isang heredero. Doon na bumalik ang ngiti ni Matthias at hinila siya palapit at niyakap. Pwede kang maging published author, wife. Nabasa ko ang gawa mo at nagustuhan ko agad. Sigurado ako na magugustuhan din niya ng karamihan. Sa tingin mo ba, makakapasa ako sa mga publishing house?
Nag-aalangang tanong ni Krista. Oo naman. Look, Krista, I have something to tell you. The reason why I am here other than to claim my fortune is because my business is facing. Hindi na narinig ni Krista ang kataga na sinabi ni Matthias dahil tuluyan na itong nakatulog. Sleeping naked beside Matthias is getting too comfortable for her. Pakiramdam niya, hindi na siya makakatulog kapag wala na ito sa tabi niya. Kinabukasan, naalala niya ang sinabi nito sa kanya. Ano nga ulit yung sinabi mo kagabi? Nakatulog na kasi ako eh. Hindi ko na narinig, pasensya na. Tanong niya, habang abala sa panonood habang nagluluto si Matt ng kanilang agahan. Hindi niya alam pero simula nung naikasal siya sa binata, para bang hindi mabubuo ang araw niya kapag hindi ito napapanood magluto. That was nothing. Nakangiting sagot ng asawa at inahon na sa kawali ang nilutong French toast. The food is ready, so let's eat. Excited naman na umupo sa tapat nito si Krista. When Matthias motioned her to sit on his lap, she gladly followed him and ate with him that morning in between small but deep kisses. Masasabi niyang simula nang makilala niya ito, palagi siya nitong napapasaya. At dahil doon, tuluyan na nga siyang nahulog sa lalaki. Kahit batid niyang hindi nito masusuklian ang kanyang nararamdaman. She was going to be the mother of his child and no more than that. For Matthias, she was never going to be the love of his life. At sapat na para sa kanya na nakakasama niya ito araw-araw. 2 months later, ayos na ba talaga na hindi kita masamahan? I mean, it's your birthday tomorrow. Nag-aalala na tinignan siya ni Matthias at sumimangot. Pero, that anniversary din ng nanay ko kaya inaasahan ako ng buong angka na bumisita. Lalong-lalo na si Papa. It's fine. Hinagod ni Krista ang kanyang pisngi at pinilit siya ng ngumiti sa pamamagitan ng pag-angat ng dulo ng kanyang mga labi. Hindi naman ako magtatagal. Hanggang 3 araw lang ako tas babalik na ako agad dito. Alam kong hindi mo kasundo ang papa mo pero kung ako ang mama mo, hindi ko magugustuhan na makitang mag-away kayo bukas. Try to relax tomorrow, okay? Kahit bukas lang, respeto sa mama mo. Then after that, you can be angry at him again. Napangiti si Matthias sa gusto ng asawa bago tumango. Okay, I will do that, wife. Kung buhay pa man si mama ngayon, sure ako magiging masaya siyang makilala ka bilang asawa ko. Kahit wala akong alam sa gawaing bahay. Biro ni Krista sabay, ngumiti na nakakaloko. Hindi ba't marunong ka na maghugas at magsaing? I think that's a development. Well, marunong nga ako magsaing. Sa rice cooker nga lang. At saka may nababasag pa rin akong pinggan. At least you tried. I am proud, nevertheless. Anito, sabay halik sa kanyang pisngi. I'm going to miss you, wife. 3 days without you would probably feel like hell. Sana makatagal ako dun. Nang mapagtanto na malaking oras nga siyang mawawalay kay Matthias, napabuntong hiningan din siya. Yeah, sana makayanan ko din. After all, para na rin ako lumaya sa amin nang mawala ako ng 2 buwan na walang paalam. Sigurado ako nag-aalala din sila mama at dad sa akin. Kailangan kong bumawi sa kanila. Oo, magagalit si daddy sa ginawa ko. Kapag nalaman niyang kasal na ako pero kailangan kong gawin yun. That night, they made love many times and clung to each other until morning. Bandang 8:00, hinatid ni Matthias ang asawa sa delantera dahil doon ang daungan. He kissed Krista goodbye on both of her cheek and immediately hopped back to the car to go back to Trasera to prepare himself for the funeral. Pasado 9:00 nang maihanda niya ang sarili at tinungo ang private cemetery na nasa loob lang din ng sentro kasama ang ama at si Zach. It's been 15 years since you visited your mother. Panimula ng kanyang ama at yumuko dito paupo para haplasin ang lapida ng kanyang ina.
Sigurado ako na mimiss ka ng mama mo. And I miss mom too. Sagot niya habang nagpipigil ng luha. Nandun ako sa tabi niya nung nawala siya. Hindi ko naman kailanman ikinubli na hindi ako nagsisi sa ginawa ko. I was a fool to believe that she could make it. And yet she did not. Wala ka sa tabi niya nung mawala si mama. At wala ka rin sa tabi niya nung nilibing siya dito. Paalala niya sa ama at pinigilan na huwag magalit gaya ng bili ni Krista at gaya ng nais ng kanyang ina. I regretted so much not being on her side when she died that I couldn't make it to her burial because I blame myself. Hindi ko kayo maharap ng mga anak ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun, sinadya ko yun. But know that I regret being the husband I was, the father I was, as long as I'm alive. I'm going to regret it. Yun ang balik sa akin ng mga nagawa ko. Nanatiling hindi umimik si Matt, subalit hindi niya napigilan ang pag-iyak habang si Zach tahimik lamang sa kinatatayuan. I'm surprised. You didn't show any remorse at me. I expected it so much today. Namamanghang wika ng kanyang ama. My wife begged me not to. So you should be thankful for her. Sagot ni Matt at pinakatitigan ng pangalan ng kanyang ina sa lapida. Oh, I am. I suppose I can say that you met your match. Alam kong kinamumuhian mo ko. At wala ako sa posisyon para magpayo pero nakikiusap ako. Huwag kang gumaya sa akin, anak. Hindi sumagot si Matthias at binigyan lamang ito ng tipid ng ngiti. His father doesn't need to remind him about it because he will not be like him, that's for sure. He would be the father he never was. Pagkatapos nilang manatili sa sementeryo, nagdaka na lamang sila nang bumungad ang sekretarya ng ama na humahangos patungo sa kanya. I'm sorry to interrupt, but this is an urgent news from the Lantera port. It's about the cruise's holding partnership ferry. Bungad ni Secretary Flores. What? What is it? According to the investigation, ang barko na umalis ilang oras na nakakalipas is overloaded with some cargo. And hindi man lang properly secured yun. Kaya na nag-turn yun, nag-shift ng mga vessels, at na out of balance sa gitna ng dagat. Lahat ng passenger, unfortunately, drowned, including the captain of the ship. No, that's not possible. Hindi. Nanghihinang wika ni Matthias. Sandaling nawalan siya ng balanse. Buti na lang, agad siyang natulungan ng kanyang kapatid na si Zach. Tell me that's not true. I hope it wasn't true. Sagot ni Flores. I'm so sorry, Mr. Cruz. No, hindi pwede. Hindi maaari. My wife was in that ferry. Krista was in that ferry. Ang sabi niya babalik siya ng 3 araw. She said she would come back. Agad na niyakap siya ng kapatid kaya mas lalo lamang siya napaiyak. Habang ang kanyang ama nanatiling gulat sa nangyari. No. Patuloy niyang pagsambit sa katagang yon habang palakas ng palakas ang kanyang pag-iyak. At mas lumakas ang kanyang pagtangis nang may mapagtanto siya. It's her birthday today. She was supposed to celebrate it with her parents. I'm so sorry, Mr. Cruz. Sa ngayon, nire-retrieve nila ang katawan ng mga pasahero. Kung gusto niyo pumunta sa Delantera para makita ng personal, maaari ko po kayo ihatid doon. Pinawi ni Matthias ang kanyang luha at tumayo. Yes, please. Gusto kong pumunta sa daungan. 10 minuto lamang ang kanilang ginugol para tahakin ang Delantera. At pagkarating nila, nakaparada na ron ang helicopter at pinapalibutan ng pulisya. Lumuluha na pumunta siya sa upuan kung saan iniwan niya si Krista at muling napaiyak. Dapat, hindi ko na lang siya pinayagan kung alam ko lang na ganito mangyayari. Puno ng pagsisisi na sambit ni Matthias habang nakatingin sa mga rescuer. Dapat pinigilan ko siya. Sunod-sunod na katawan ang inilatag sa daungan para malaman ang pagkakakilanlan ng mga pasahero. Sa loob-loob ni Matt, ayaw niyang makita si Krista sa hanay na naroon. Pero mas nanlumo siya
nang hindi niya makita ang katawan nito. Deep inside him, he was still hoping she made it. For unknown reason, somehow, he felt that his wife was still alive. Matt? Sambit ng pamilyar na boses. Dahilan para mapalingalinga siya. Natatarantang hinanap niya ang pinanggalingan ng boses. Ngunit hindi niya yun mahanap hanggang sa magulat na lang siya nang makita si Krista sa kanyang harap. Krista! Hindi makapaniwalang wika ni Matt at muling napaiyak. How? Nahihilo ako nung pasakay na ako sa ferry Kaya napatakbo ako papunta sa comfort room para sumuka. Pakiramdam ko hindi ko kakayanin bumiyahe kaya pumunta ako sa klinik para magpasuri. I'm so glad I did because... Hindi niya pinatapos si Krista at muling niyakap ito ng mahigpit. I thought I lost you forever. Hindi na rin napigilan ni Krista ang mapahikbi. Biglaan lang ako nahilo at nagsukay na para bang may nagpapahiwatig sa akin na wag bumiyahe. Na wag sumakay sa ferry. I just got lucky. Kasi kung hindi I would have been... No, don't say it. Marahang saway niya sa asawa at ibinaon ang muka sa mabango nitong buhok. Krista has been gone for hours pero na-miss niya na ito agad. Ngayon magpasalamat na lang tayo sa Diyos sa nangyari. Isa pa, natakot ako na mawala ka ng tuluyan na hindi sinasabi sa iyo ang totoo. Lumayo si Krista at tiningala siya. Kaya ako gusto maangkin ang pamana ng aking ama. Kasi kailangan ko ng pera para sa business na sinimulan ko sa Mindoro. We were facing a great deal of difficulty and lack of resources. In Isla Cruz, I was one of the heirs everybody looked up to. But outside the island, I was a nobody. At patawad, kung hindi ko ito nasabi sa iyo bago kita alokin ng pagpapakasal. You did nothing, but be honest with me. And I couldn't give the same to you, I'm sorry. It doesn't matter, an heir or nobody. I will still marry you, Matthias Cruz. Because it's you. And you make me the happiest that I've ever been. And I think I wasn't being honest as you thought I was. Naguguluhan na pinagtagpo ni Krista ang kanilang mga mata. At hinintay itong dugtungan ng dalaga ang kanyang mga kataga. Kasi I found out that I was pregnant with you just last week. At tinago ko yun sa'yo. Kasi susurpresa sana kita sa birthday mo next week. Oh my God! Hindi makapaniwalang wika ni Matt sa sobrang tuwa at muling napayakap siya kay Krista ng mahigpit. Our baby saved you from leaving, babe. It was him who told you not to board. Halatang manas sa'yo Ang advance kumilos. May nagawa na agad kahit nasa tiyan pa lang. But I feel bad for the others who got unlucky because of the accident today. Surely, this will cause lots of issue the island has to face. I feel bad too. Lahat naman tayo hindi inaasahan na mangyayari to. Tungkol naman sa issue, makakayanan naman ni Dad harapin yan. It's no secret that he's never been a good father. But if there's something he's good at, then that is managing the family business. For now, iuuwi muna kita at pagpapahingahin. Mamaya na tayo tumawid sa bayan gamit ang family helicopter para sigurado. Nakangiti namang tinitigan siya ni Krista bago ito tumango. You are going to be a good father, Matt. And I want to be a good husband to you. So I am saying this as well. Seryoso siyang hinarap ni Matt. I love you. Napatanga naman si Krista sa harap ng lalaki. Anong sabi mo? Mahal kita, Krista Rowan Chavez. Hindi ko alam kung nagsimula ba ito na nakuha mo ang atensyon ko habang umaahon ka sa swimming pool o noong nagising ako sa tabi mo pagkatapos na may mangyari sa atin. Hindi ko na maalala. Pero isa lang ang alam ko. Mahal kita at wala akong planong tumigil na mahalin ka hanggang hindi kita napapaibig sa akin. Shocked but smiling at the same time, Krista let out a silent sob. Kung wala ka ng problema dyan. Because I already did. I love you. No, I love you more than you could ever know, Matthias Cruz.
Hindi makapaniwalang napatingin siya kay Krista. Totoo ba? Oo. At may nakakalimutan kang banggitin sa pangalan ko. It should be Krista Roan Chavez Cruz. I'm already happy married to the most amazing man on earth. Oh yeah, I can agree with that only because I felt the same way with you. Natatawang pagsang-ayon ni Matthias at hinalikan nito sa sentido. I guess this is not going to be a loveless marriage after all. No, it's not. Natatawa na isipin na nagsimula silang dalawa sa biglaan na kasunduan at hindi nila inaasahan na ang kasunduang yon ang magbibigay daan para malaman nila na mapapadpad pala sila sa tamang tao. At mabilis nang dumaan ang oras na magdadalawang taon na ang kanilang pangalawang anak at hiniling nito na sa Isla Cruz magdiwang ng kaarawan. God, Matthew just loved this place so much. Wika ni Matthias habang pinapanood ang anak habang kausap nito ang kanyang ama. Kahit ako, gustong-gusto ko itong isla. Dahil dito tayo nagkakilala, mahal. At saka, huwag kang mag-alala. Your business is in good hands with your uncle in Mindoro. I'm so proud of you for going on and making your own name in the agriculture industry. You really deserve it, mahal. Ngumiti si Matthias at hinagod ang kamay ng asawa. What about you? Kamusta ang book signing? I heard it was packed. It was? Hindi ko inasahan na marami palang tatangkilik sa libro ko. Sagot nito at halata sa boses nito ang tuwa. Siya nga pala, tungkol sa kapatid mo. I heard he returned on the island and he's residing here for a while. Is there a chance he needs help? Jeremias? Nanliliit ang mga matang saad ni Matthias na hustong lumitaw si Jeremias sa kanyang paningin. Puno ng hinanakit na tinignan siya nito mula sa malayo bago ito naglakad palayo. I'm not sure, pero isa lang ang sigurado ako. He's here for his fortune. Exactly like I was here 4 years ago. Nang biglang lumapit ang anak nilang si Matthew, sabay na napayukod sila pababa. Makikita sa mukha nito ang pagkayamot habang ang kanilang panganay na anak naman ay payapang nakasuot lamang ng headset habang nagbabasa ng Harry Potter na libro. Chris is so boring. He doesn't want to play with me anymore. Maybe it's better if you will give me baby sister. Suhestyon ng anak bago tumakbo palayo sa kanila. Hindi makapaniwalang napatanga na lamang si Matt sa kanyang anak bago siya napalingon sa asawa na ganun din ang reaksyon. Well, hindi naman yun masamang idea. Chris is 4, Matthew is 3. Hindi na ako magsisinungaling, mahal. Gusto ko rin talaga mag-anak ng babae. He smiled at Krista and kissed her lips. I want to have a baby girl too, mahal. Let's look forward to one together soon. Sumang-ayon si Krista at agad niyang inilagay ang kanyang kamay sa leeg nito. Oh, I love you, Matt. I really do. Walang oras na hindi ka pinili ng puso ko. And I love you more. Tugon ni Matthias, sabay marahan na halik sa noon nito. And I intend to love you and our children as long as I live. Isang mainit na yakap ang kanilang pinagsaluhan at sabay na tumingin sa kanilang mga anak sa hindi kalayuan. Alam ni Matthias na masaya siya sa kanyang mga desisyon sa buhay at alam niyang hindi niya ito pagsisisihan kailanman. The end.